uh, the attitudes. Ito sabi, expose palagi. He's falling. Ikaw. Kala ba kayo? Matthew chapter 5. Ito sabi, mapapalad ang mga mapagpakumbaba. May pagsalin amo, pagkat mamanahin nila. Ingles o sa King James Version, dito sabi, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Ang ginawa natin tema o paksa ay the paradox of the kingdom. Sinabi mong paradox, contrast, o kapalitan. Pagka magkakaroon tayo ng comparison o contrast, ano ang sinasabi ng sanlibutan o sinasabi ng sulatan. Okay? So again, ang ating ginawang paksa, the paradox of the kingdom. Bakit tayo ay nabubuhay sa sanlibutan ito na mas pinapahalagahan nila yung salitang powers. Pinapahalagahan nila o ina-admire nila ang mga may kapangyarihan. Mga kapangyarihan. Mga tao nire-respeto yung malalakas. Nire-respeto yung mga pushy. Yung mga agresibo. Nire-respeto ng tao yung mga successful, mga matagumpay sa buhay. Sabi ng mundo, ipaglaban mo ang iyong karapatan. Kapag mo yun, bakit hindi mo ipaglaban? Sabi ng mundo, bakit hindi mo depensahan, ipaglaban ang iyong sarili sa mga nangungutya sa'yo, sa mga nag-argapiyado sa'yo. Lumaban ka. Sabi ng mundo, huwag kang papatalo. Huwag kang papadaig. Sige lang, ipaglaban mo yan. Yan ang maririnig mo sa libutan. Yan ang makikita mo, mamamasdan mo pagdating sa politika, even sa negosyo, sa iyong katrabaho, kahit sa pang-araw-araw nating buhay. Yan ang makikita mo. Pag mas nananaig ang mga tila, masasabi natin, sila na mga malalakas. Pero bibihira ang nakakalungkot. Bibihira ang nagbibigay pagpapahalaga sa pagiging maangat, sa pagiging mapagpakumbaba sa kanilang buhay. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya ay nangaral doon sa bundok, tinatawag na natin the Sermon on the Mount, dito'y inilarawan niya yung kakaibang paraan ng pamumuhay. Inilarawan niya yung kakaibang paraan ng pamumuhay na dapat natin
sundin, gampanan bilang mga Kristiyano. Dito nga sa ating key text, sa Matthew chapter 5, verse 5, sinasabi na yung mga mapagpakumbaba o yung mga maaamo ay makakatanggap ng napakalaking pagpapala mula sa Diyos. Sabi ng verse, for they shall inherit the earth. Na ang ibig sabihin yan, yan ay mas higit pa sa lupa na matatanggap mo sa Israel. Kasi yung pinaka-context ng ating pag-aaral, sila ng mga taga-Israel, hindi lang basta lupa doon sa loob ng Israel ang kanilang mamanahin o matatanggap. Hindi ang ating Panginoong Jesucristo dito sa ating key text, ang tinuturo niya ay yung hinaharap. He points forward doon sa hinaharap. Yung kaharian ni Kristo na ating mamanahin. Palang. Yun ang tinuturo yun. Kaya mas pinalawak niya yung teksto ito na ating pinag-aaral. At sa Matthew chapter 19, verse 28, 19, verse 28, Matthew 19, verse 28, ganito sabi, sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo na sa pagbabago ng lahat ng mga bagay, kapag uupo na ang anak ng tao sa kanyang luwalhating trono, kayong mga sumunod sa akin ay pupupurin sa 12 trono na naghuhukom sa 12 lipi ng Israel. Yung talatang iyan ay nangungusap, nagsasabi sa atin na ang lahat ng bagay ay magiging bago. Na ang tapat na sumusunod ng Kristo ay kailangang gagantimpalaan. Jesus promises that those faithfully follow Him will share in His glory and reign with Him in the coming kingdom. Darating ang araw, ang isang araw, tayo ay mabubuhay kasama niya pagpasawalang hanggan. Alam ang kabaligtaran ay nakakalungkot. Tila ang isang libutan, nire-reject yung pagiging mapagpakumbaba. Yan ang totoo. Kaya sa unang punto na ating pag-aaral, the world rejects meekness. Yung salitang meek sa Ingles, ating pinag-aaralan ng text. Ibig sabihin niyan, o sa ibang salita, ang salitang meek is a gentleness, humility, and self-control. And gentleness, humility, and self-control. Pag sinabi natin meek o meekness, hindi yan ibig sabihin na ikaw ay mahina. Hindi siya kahinaan. Pagkus, ang pagiging maamo, ang pagiging mapagpakumbaba, yan ay lakas. Lakas mo yan. Lakas natin yan ng mga Kristiyano. Ibig sabihin, meron kang self-control. At ikaw ay handang magpasakop sa kung anong sinasabi sa inyo ng Diyos. Blessed are the meek.
taong mapagpakumbaba o ang taong maamo, sila yung taong mapagpakumbaba. Ang taong maamo, sila yung mga taong marunong magpaturo. Teachable. Yung taong maamo, sila yung mapagpasensya. Mahaba yung kanilang pisi. Ang taong maamo, sila yung mapagpayapa. Ibig sabihin, ayaw nila ng gulo. Ayaw nila na nakikipagtalo sila. Yan ang taong. Ang kabaliktaran nun, kabaliktaran ng mapagpakumbaba ay ano, mapagmataas. Mataas ang tingin sa kanyang sarili. Ayaw na natatamaan yung kanyang ego. Kabaliktaran ng salitang meek, sila yung mga taong nakasarili. Sarili lamang ang kanyang iniisip. Kung sa salita ng Diyos, yan ay inilarawan sa atin. Binanggit sa salita ng Diyos, sa salitang meekness, bilang ano? Bilang bunga ng banal na espiritu. Bubuksan nga natin sa Galatians chapter 5, verse 22 hanggang 23. Galatians chapter 5, verse 22 hanggang 23, ang sinasabi, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan. Ang ano sabi ng verse 23? Kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang pautusan. Ibinanggit ang salitang meekness bilang bunga ng banal na espiritu. So kung nasa iyo ang espiritu ng Diyos, yan ay magmamanifest, makakayag, meron ang isang mana ng panatayan. Yan ay ang mga spiritual na mga pagpapala na ikinagkaloob sa atin ng Diyos. Okay, sino ang ating dakilang halimbawa ng kaamuan at ng kapakumbabaan? Of course, walang iba tayong maituturo kundi ang ating Panginoon ng Kristo lamang. Sabi ng Matthew chapter 11, verse 29, yung sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga salita. Matthew chapter 11, verse 29. Sabi niya, pagsalin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y, ano sabi niya, maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. So yung meekness at yung humility, again, hindi siya kahinaan. Of course, yung pangaraw, yung daan sa tunay na kapahingahan. Kanino? Sa Diyos. Tunay na kapahingahan sa Diyos. Kaya ikaw na napapagod, ikaw na puro na lamang sigalot na nangyayari o yung sitwasyon ng iyong buhay parang tila napakagulo. Sinasabi sa iyo ng Panginoong Jesus, come to me! Lumapit ka sa akin. At ikaw ay aking bibigyan ng ng kapahingahan. Yung verse, Jesus mismo ay mapagpakumbaba at mababa ang puso. Hindi palalo o hindi mayabang, hindi rin siya palaban
Para bang pag inatake siya, aatake rin siya. Hindi ganun. Ang Panginoon Jesus. Pagka ipinapakita niya rito yung tamang paraan ng pamumuhay sa harap ng Diyos at sa harap ng maraming tao. Yan ang mensahe ng palasang yan. Pero sa pangalimbawa na pagiging maamo, kanya ba kung sino yung pinakamakamo na nabuhay aside from our Lord Jesus Christ? Meron pa ba? Dahil ako sino? Si Moses. Moses. Tingnan natin sa Numbers chapter 12. Bilang. Numbers chapter 12, verse 3. Ito sa atin. Ang lalaki ng si Moises ay napakaamo. Higit kaysa lahat ng lalaki, sabi, sa ibabaw ng lupa. Si Moses, pinakamaamo na lalaki sa ibabaw ng lupa. Pero kung titignan mo mabuti yung kasaysayan itong si Moises, mababa siya, mapagpakumbaba siya, pero masasabi mo si Moses ay isang strong leader. Siyang pinuno. So, paano paraan? Di ba, kinausap siya ng Panginoon? Di ba, sa pamamagitan ng burning bush, salita yung puno na nagliliyab Tapos, siya ang tinawag ng Diyos, naging instrumento ng Diyos para kausapin. Sino? Si Pharaoh. Harapin si Pharaoh. Nasasabihin niya na, let my people go. Kung siya nagkaroon ng lakas ng loob, siya din yung mayroong lakas ng loob para hatulan ng kasalanan ng Israel. So, siya yung nagbaba ng 2 tabletas. Yung isa niya, yung 10 sa maamo, pero siya yung lakas. At siya rin ang tumina sa maraming kasalanan. Parang Diyos. Kaya isa sa mga maling perception ng salitang blessed are the meek is yung o baka ganito rin yung ating nagiging pananaw. Kapag sinabi natin blessed are the meek, hindi yan ibig sabihin i-ignore mo na yung kasalanan. Yung isasantabi, babaliwalain mo kung ano yung masama sa iyong harapan. Hindi tayo consider ng mali na ginagawa o nakikita natin sa araw-araw. Dahil ang ating Panginoong Yesu Kristo mismo, nagalit siya. Saan siya nagalit? Sa mali. So, ibig sabihin, hindi niya in-ignore ang kasalanan. Jesus confronted sin, pero ginawa niya yun, hindi dahil siya ay mayabang. Ginawa niya yun, hindi dahil siya ay makasarili. O meron siyang tinatawag na selfish anger. Hindi gano'n ang nangyari. Kung titignan natin sa Matthew chapter 21, yun yung kasaysayan, naugna niya yung mga mesa Alam niyo, wala. Yung nagalit siya kasi ginawang palakan yung harap ng templo Now, Matthew chapter 21, verse 12 hanggang 13. Matthew 21, 22, and 23.
sorry, 21:12-13. Ganito ang sabi, verse 12, pumasok si Jesus sa templo at itinaboy niya ang lahat ng nagtitinda at namimili sa templo. At ibinaligtad niya ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapati. Sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay tatawaging bahay panalangin. Ngunit ginagawa ninyo itong yungib ng mga magnanakaw. Ano mapapansin natin dito? Kasi natin na sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, ito yung tinatawag nating control and work. Kontrolado niya yung kanyang galit. Kasi kung talagang nilabas niya yung kanyang galit, isang salita niya lang, kaya niya lipulin lahat yun. Pero sa ginawa ng Panginoong Yesus, yan ay ang tinatawag na righteous o controlled anger. Galit laban sa kasalanan, hindi sa tao. Hindi siya nagpasya base sa pride. Ang galit niya rito ay nakalinya saan? Sa kalooban ng Diyos. Hindi niya in-ignore ang masama. Ang sa pang maling pananaw yan ay baka sinasabi mo, ako ay isang maamo, mapalad ako dahil ako ay mapagpakumbaba. At makikita, at para bang nakikita mo ang iyong sarili na wala kang value. Tinitignan mo ang iyong sarili o sinasabi mo, I am worthless. Wala akong value. Instead, dapat mong makita that you are just humble. Tignan mo yung sarili. Isang mapagpakumbaba. At ang mapagpakumbaba, kung yan ang ating i-apply sa buhay, sana matutunan natin ito. Ang mapagpakumbaba, it's a goal sila. Piling silang matuto. Kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, susunod ka, pakikinggan mo. Yan ang maamo. Yan ang mapagpakumbaba. Psalm 25 verse 9. Psalm 25 verse 9. Binasa natin kanina yung sa ating call to worship. So ito ang sabi, pinapatnubayan niya ang mapagpakumbaba tungkol sa katwiran, and listen, at itinuturo sa mapagpakumbaba ang kanilang daan. Ano sinasabi ng verse? Ano sinasabi niyan sa atin? Sinasabi nito, huwag kang aasa, kapatid. Huwag kang aasa sa sarili mong karunungan o lakas. Kundi, umasa ka, magtiwala ka sa gabay ng Diyos. Sa patnubay, sa karunungan ng Diyos. Sinasabi ng verse, matuto ka mula sa Diyos. Matuto ka sa mga sinasabi ng salita ng Diyos. Ang isa pang maamo, na dapat din natin matutunan o mag-isa pang buhay, pwede ba kontrolin natin ang ating mga salita? Kontrolin natin yung mga pinibitawan natin mga salita sa ating akwan. Kasi minsan, hindi natin namamalayan na yung ating mga binibitawan pala ng mga salita
Lalo kapag yan ay puno ng galit, tayo ay nakakapanakit ng damdamin. Di ba? Let us control our words. Yung mga salita, pag sinabing control, yung pananalita, pinag-isipan talaga natin ng mabuti. Hindi mo siya basta biniaway. Kasi sabi ng Proverbs chapter 15, verse 1, Proverbs sa kawigaan. Proverbs 15, verse 1. Tignan niyo ito. Listen to this. Nakakapawi ng puot ang sagot na malumanay. Ngunit nagbubunsod sa galit ang salitang ano daw? Magaspang. Yung kapag mahinahon ang sagot mo doon sa taong galit, ano nangyayari? Hello? Ano nangyayari? Di ba kumakalma yung kausap mo? Let's say sa mag-asawa, pag sila'y nag-aaway, minsan kapag kami ni Mrs. nag-aaway, hindi wala siya dyan. Yun. Pagka siya'y galit, malakas ang kanyang tono. Pag yan sinabayan mo ng malakas din yung tono, sasabog kayo dalawa. Yan ang totoo. Pero pag ang lalaki, diba, marunong siyang mag-adjust. Para bang, alam mo na kagad eh. Pagka kasi sinabayan mo, wala yan. Pero pagka ikaw, lalaki yan. Salamat nag-experience. Huwag sasabayan pag nagbubunga nga. Pagkagalit sila. Pagka sumagot ka, huwag ka sasagot ng malakas ang iyong tono o pagalit. Kundi sumagot ka ng maliwanag. At yung sitwasyon, kumbaga yung level ng kanyang galit, pag ikaw na sumagot na kayapa, na lumanay, yung ano na yun, yung matakas na level niya, biglang babagsak yun. So, ang sinasabi nun sa atin, sa bawat galit natin, matuto tayo umalit. Ano na lang? Kasi ang iniiwasan natin doon, yung makapagsalita tayo ng masakit. Makapagbitaw tayo ng masasakit na mga salita. Na imbis na maayos, alitan ang mangyayari. Ayaw natin na mangyari. So, let us control our words. Control your words. Okay? Kaya pangatlo na pwede natin gawing application is walk away from conflict. Umiwas ka sa gulo. Umiwas ka sa away. Hindi maganda na ang Kristiyano nakikipag-away. Hindi maganda sa Kristiyano, mayroong kadiskusyon na hindi magkasundo. Mabuti ba manahimik ka naman? Kesa lumaki pa ang problema. Sabi ng Proverbs chapter 20, verse 3, ang basis ating sinasabi. Proverbs chapter 20, verse 3, ganito sabi, karangalan para sa isang tao, anong sabi? Ang umiwas sa alitan. Ngunit bawat hangal ay makikipag-away. Tuloy mo yung contrast doon. Karangalan para sa isang tao ang umiwas sa gulo, alitan. Ngunit bawat hangal, mangmang, bobo, tanga, yung nakikipag-away.
Yan sabi ng salita ng Diyos. Kaya kapag ito ang ginawa mo na umiwas ka sa gulo, anong ipinapakita nun? Pinapakita mo na mayroon kang respeto sa iyong sarili. Doon kasi nagmumula rin yung tunay na lakas mo eh. Kapag umiwas ka sa gulo. Huwag ka makipag-away. Huwag kayong parang ang yabang na talagang sinusubukan mo ako Di bang para bang araw-araw na lang gusto mo ng gulo? Iwasan natin yun. Yung hanap gulo at tinatawag. So, sa loob ng bahay, wala kang magawa, awayin mo asawa mo. Boring yarn. Punta ka sa trabaho mo, makita mo yung katrabaho mo, wala siyang ginagawa, aawayin mo. Ano daw? Away. Diba? Away. Kahit sa mga estudyante. Ang Kristiyano, mananampalataya nakakilala sa Panginoon, ayaw nila sa gulo. Dahil merong pagpipigil sa sarili. Isa yun sa buong ng Espiritu, merong pagpipigil sa sarili. Matuto tayo magpigil. Ay, kaya sinasabi ng mundo, ayaw ng mundo na maging mapagpakumbara. Pero ito yung panghawakan mo. Papalad. Sabi ni Jesus, papalad ka. Kapag ikaw ay bakit. Pero yung pagiging papalad, tandaan mo ito, hindi yan ibig sabihin, talo ng pag-ibig. Hello? Hindi yan ibig sabihin, talo ka, kalaban. Bakit? May reward ka naman. May reward ka sa Diyos. Ano sabi ng salita ng Diyos? For they shall inherit the earth. Yun ang reward mo. Yun ang malaking pagpapala na matatanggap ko sa Panginoon. Kaya ngayong ating second point, God honors meekness. Pinararangalan ng Diyos ng mga maang. Yung promise na yon makita natin sa Psalm 37, verse 11. Psalm 37, verse 11. Pinanggit yun doon. Kaya Psalm 37, verse 11, ngunit mamanahin ng maaamo ang lupain at masisiyahan ang kanilang sarili sa lubos na kasaganaan. Sila talaga yung magmamahal. Yung lupa, actually rito na tinutukoy is yung promised land. Di ba? So ano yung promised land? Anong lugar yun? Hello, tandaan nyo ba? Pina. Yeah. Pero sa Matthew chapter 5 verse 5 na ating pinag-aaralan, itong ating key text, pagdating doon, dito sa Old Testament, yun yung promised land, yun yung Canaan. Pero pagdating dito sa Matthew chapter 5 verse 5 na ating pinag-aaralan, in-expand ng Panginoong Suswin. In-expand niya yung meaning nun. Are you with me? Na yung mamanahin nating kaharian na yon, hindi lang siya basta lupa. Basta isang lupa. Hindi lang siya lupa sa loob ng Israel. Lupa. Naghahanap pa ng lupa.
Yung paso, meron. Yan, yung paso, meron wala. Tayo ni nanay. Pero sa katunayan, tayong lupa-lupa. No? Na maaangkin na masasabi na akin to. Pero sa ating pag-aaral per se, sabi nga natin, pinalawak yan ng Panginoong Yesus yung ibig nitong sabihin. Na yung mana, hindi lang siya basta lupa, kundi ito yung buong bagong lupa na kanyang handang ipamana sa mga anak ko. Na darating ang araw, ang isang araw, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat ay lilikha ng bagong langit at ng bagong, ano sabi? Bagong langit at ng bagong yan ay mababasa natin sa Book of Revelation, chapter 21 at chapter 22. Lilikha ang Diyos ng bagong langit at ng bagong lupa. Kung saan doon sa kanyang nilikhang iyon, binago niya ang lahat at ng mga mananampalataya ay kasama niya. Hindi lang siya maghahari, kabahagi tayo sa paghahari na iyon sa bagong langit at sa bagong lupa. Yung ating text, ang ibig niya sabihin, blessed are the meek. Ibig lamang nitong sabihin, tayo ni mga mapagpakumbaba ngayon. Are you with me? Tayo ng mga mapagpakumbaba ngayon ay makakatanggap ng dakilang mana hinaharap. Dakilang mana mamaya, later. Pwede kasi yung mamaya, pwede. Bukas at magpakayo ng Diyos. Kasama niya tayo sa luluwag natin. Kaligayan sa ating Panginoon sa Kristo na siya'y naparito. Alam natin sa Philippians chapter 2, verse 8 hanggang verse 9, sabi, at palipasay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Yan, nagpakababa sa kanyang sarili, ang ating Panginoon Jesus, at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man saan? Doon sa krus, no, ng Kalbaryo, sa verse 9, kaya siya naman ay itinaas ng Diyos. At siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Kaya sa puntong ito, ang ating pinakadakilang halimbawa, again, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. At ganoon din, no? Dating ang araw, tayo ng mga mananampalataya, ng mga tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo sa kababaan ay magiging kabahagi na pararangalan din naman ng Diyos. Sa Matthew chapter 23, verse 12, Matthew 23, verse 12, yung parangal sa atin ay bibigay ng Diyos. Sino mang nagmamataas ay ibababa. At sino mang nagpapakababa ay itataas. So ang pagiging mayabang pala, kung pagiging mataas, yan ay nagre-resulta ng malaking kabiguan sa harapan ng Diyos. Ngunit ang taong humble, mapagpakumbaba, ang sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesus, sila ang gagantimpala.
Sila ang gagampalaan. Diyos. Kaya maling pananaw yung ano eh. Sinabi sa iyo ng mundo. Dapat mo yung karapatan. Saan mo ang yung pahimok. Alam mo, maamo. Nakikita niya yung sarili niya na wala siyang magagawa. Wala sa kanyang mga kamay. Hindi niya kaya kung wala ang Diyos. Ang maamo, marunong siyang magtiwala sa Diyos. Ang maamo, hindi siya naghahanap kung paano siya makakaganti sa kanyang kaaway. O sa mga tao na nag-argabyado sa kanya. Hindi ang maamo ang mapagpakumbaba, hindi siya magsasaligsik ng anumang klaseng kaparaanan para siya ay makaganti. I experienced that. Maraming mga pagkakataon, sitwasyon ng aking buhay, tumira talaga sa akin. O may perhaps sa inyo, sa inyong buhay. Ito ang maamo, ang napagpakumbaba. Siya yung taong marunong magtiwala sa Diyos. Magtiwala sa Diyos na ano? Na siya ang gaganti para sa iyo. Ang Diyos ang mas malupit na magtatanggol para sa iyo. Kung hinahanap mo ang hustisya, ang Diyos malupit magbigay ng hustisya. Yung reference natin doon, Romans chapter 12, verse 19. Romans 12, verse 19. Sabi dito, mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos. Mabigat yun, no? Paubaya. You let go. Inibigay mo sa Diyos. Sapagkat nasusulat, ano sabi ng salita ng Diyos? Akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti. Sabi ng Panginoon. So, di ba ang maamo, teachable? Hello? Di ba ang maamo, teachable? Mapagpakumbaba, teachable? Yan ang itinuturo sa iyo ngayon ng salita ng Diyos. Direktang tinuturo sa atin ng Diyos na siya ang magbibigay hustisya sa mga laban ko sa buhay ngayon. Matuto ka. Matuto tayo. Sa pang-reference, sa Proverbs chapter 20, verse 22. Ito lang kung nabasa na natin ito. Pero basahin natin ulit kung nabasa na natin. Proverbs chapter 20, verse 22. Sabi, huwag mong sabihin, o ikaw sabihin ang masama'y aking gagantihan. Huwag mo sabihin yun. Ibang sabihin mo na, Isa. alam? Yan, isa. Yes. Nakakatingin. Bintik lang ako, walang ganti. Huwag mo raw sasabihin yun. Pag ko sinasabi ng salita ng Diyos, maghintay ka sa Panginoon at ikaw ay kanyang, ano daw? Comforting words, di ba?
Hindi na. Ganun siya. Ganun siya. So, ano dapat natin gawin? Hello? Hindi dapat natin gawin. Ha? Magbibehave? Magbibehave? Hello? Pag-pray? Tama yun? Ano? Ano yung gagawin natin? Sabihin mo yan, gagawin natin. Patawbayan na natin. Tapos ikaw, ano gagawin mo? Ha? Paano pag nakasalubong mo siya? Yung kaaway mo, nasa lubong mo. Ano gagawin mo? Ha? Ano? Sa pakin? Grabe ka naman. Paano pagka lumapit siya sa'yo, tapos alam ko nagkasa niya ako, nagkamali ako. Yun ang mabigat na application ng salita na ito natin pinag-aaral. Yung salitang, ano? Hello? Yung salitang, forgive. Yun ang mabigat. Yung magtatawa. Sa taong gumawa sa iyo. Kaya mo ba yon? Kaya ba natin yon? Magpatawad? Ito pag-isipan nyo to. Kung kayo nga ubod ng sama sa harapan ng Diyos, pinatawad niya. Tapos ikaw, na tao lang, di ba rin magpatawad? Yun pag-isipan niyo. O reference, Colossians 3 verse 13. Colossians chapter 3 verse 13. Ang sabi, pagtiisan ninyo ang isa't isa at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, ano sabi? Magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong, ito yung punto ko, ito yung punto natin. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. So, ini-encourage tayo na magpatawad ang buong puso tulad ng ginawa sa atin ng Diyos dahil kay Jesucristo. Sinabi ng Panginoon yung sa krus ng Kalbaryo, tapos siya nakabayubay doon, yung kanyang isa sa kanyang mga huling statement o huling mga salita, yung sabi niya ron, ano sa unod? Hindi mo mga lalaman yung kanilang. Natupad yun. Natupad yun. At isa ka doon sa pinatawad ng Diyos. Tapos ikaw, na tao lang, hindi ka marunong magpatawad. And listen to this. Listen to this. Ang pagpapatawad ng Diyos, walang kondisyon. At dapat, yung pagpapatawad na meron ka, listen, wala ding kondisyon. Bigat, no? Bigat na salita ng Diyos. Ang bigat ng katotohanan na sinasabi ng salita ng kaya sana. Pag dumating yung panahon na mayroong tao na lalapit sa inyo at hihingi sincerely ng kapatawaran sa lahat ng kanyang ginawa, hindi mo sasabihin, hindi mo siya babalikan, sasabihin mo, hindi kita kayang patawarin. Dahil sobrang strict ang ginawa mo sa akin. Learn to forgive. Mahirap man. Pero yun ang kalooban ng Diyos. Ito yung punto rin eh.
Ito rin yung punto natin. Huwag mong himgimin palagi ang iyong galit. Huwag kang manatili sa iyong galit. Huwag mong panghawakan ang iyong galit. Pagkus, ang Diyos ay Diyos ng kakabagan. Magpakita ka niya sa iyong kapatid. So, sa pang-application, pwede natin ibigay magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos, hindi mo kayang kontrolin ang lahat ng bagay. Naunawaan niyo yun? Nagsabi na salita ng Diyos, trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, for He will direct your path. Proverbs 3, 5 hanggang 6. Sabi ko kanina, mahalaga ito. Ang taong mapagpakumbaba, nagtitiwala siya sa Diyos. Nagtitiwala siya sa Diyos na meron siyang mabuting plano sa lahat ng nangyayari sa iyo. Wag mong susubukan. Listen to this, mahalaga to. Wag mong susubukan. Dahil meron kang galit dun sa tao, wag mo itong gagawin. Ang gagawin mo ay papaniwalain mo ang lahat ng tao sa iyong paligid na ikaw ang mabuti, siya ang masama. Huwag mong gagawin. Dahil parehas lamang kayong masama sa mata ng Diyos. Lahat tayo, yung mayroong malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Ngayon, anong solusyon? Magsisi. Kapwa tayong magsisi sa ating mga kasalanan at sumampalataya lamang kay Yesu Kristo sa lahat ng ito. At mag-inig ng papatawaran sa lahat ng ito. Magtiwala ka sa Diyos. Huwag mong manipulahin ang resulta. At ang iyong desisyon, relasyon, sa mga hamon, sa buhay, hayaan mo ang Diyos ang bumabay sa iyo. Is na puwersahin mo. Hindi mo sa sarili mong kamay. Kumbaga, puwersahin mo on your own way. Yung sarili mong kaparaanan. Pagtiwala ka sa kaparaanan ng Diyos. Okay? So, sa akin pagtatapos, tapos na ako ha. Sa ating pagtatapos, again, ano sinasabi ng mundo? Ipaglaban mo yung karapatan. Pero sinasabi ng Panginoong Jesucristo, hindi mo mapagpakumbaba. Sabi ng mundo, ilagay mo sa iyong sariling kamay. Pero sinasabi ng Panginoong Jesus, magpintay ka. Paghintay, ibig sabihin, hayaan ng Diyos ang bumati para sa iyo. Maghintay. Tapos, meron siyang pangako, and you will inherit. Wow. Yun ang paradox. Isang quote from Martin Lloyd-Jones. Dito ako magtatapos. Sabi niya, weakness is not weakness. It is the absence of the spirit of self-defense and self-glory. Nung nakapako si Christ doon sa cross. Grabe yung sakit. Kaysa sa sakit na karanasan ko ngayon. Pero imbis na mag-retaliate siya, sasabihin niya, "Loko na sa ganito."
Ganun. Sinabi pa niya, forgive. Forgive them. For they know not what they do. Yun ang ipag-tell ating mensahe sa Matthew chapter 5. Verse 5. Susunod na linggo, pag-aralan natin ang sumunod ng Beatitude sa verse 6, daw ng Diyos. Tayo na lang.